Siguro yung sa amin ni DJ, since very comfortable na kami sa isa't isa, alam din namin kung paano sabihin kung may ganyan, na hindi kami mo offend. So, ako will open ako pag si DJ sinasabi, ulitin mo yun ba? Hindi ko naramdaman gano'n. So, nagaganunan kami na hindi niya ako, yes, kung hindi ako na-offend. So, pag sinasabi ko, kung maingay siya, tapos nag-actors queue, sasabihin ko, bahal nag-actors queue, tulungan mo ako. So, gano'n. So, feeling ko nakakatulong talaga yun kasi tinutulungan namin yung isa't isa para sa eksena and alam ko rin na minsan mas kilala pa niya yung character ko kung paano ko sabihin yung line ko pag as Gab, ganyan. So may mga inputs din tong si Daniel. Before ba hindi ka? First year, second year? Oo, syempre. Dahil may hiya factor na tsaka paano mo sasabihin, di ba? Parang magaling ka ba eh. Hindi pwede. Pero ngayon, gano'n na kami ni Catherine. Hindi kasi kami yung kumbaga paligsahan sa eksena. Hindi naman kami pagalingan eh. Laging teamwork kami ni Catherine. Diba? Pag hindi niya naramdaman, sasabihin niya sa akin. Ngayon, magagawa ng paraan. Or pag di ko naman naramdaman, sasabihin. Pero hindi naman, isa pa, parang ang pangit. Hindi naman gano'n na. Talagang mas maayos naman sasabihin. Siyempre dapat kahit lagi kami magkasama, professional pa rin kami. Kahit sa director yan, kay Direct May. Kaya tulungan, talagang teamwork yung buong team. Hindi pwedeng paligsahan, hindi mag-work pag gano'n. From that time, from 24/7 to now, meron na silang about their characters, ganyan. Talaga kita mo yung growth. From 24/7 to CBY, to Pangako Sa'yo, to this. Wow. Grabe ang maturity and the growth nila. So, iba yung nagawa nung nakatrabaho nila, yung iba-ibang directors, yung iba-ibang projects nila na napukpok sila. It's at saka sa dami ng mga nangyari na sa kanila as a love team. So, na-strengthen sila together. That's why siguro yung teamwork and yung chemistry nila ang solid. They're just getting stronger by the year. Every project that they make, tumitibay lang lalo. Super proud of the two kasi wala silang Sabi nga kanina. no hesitation, no qualms, as in parang as a director, ang sarap makatrabaho ng mga artista na ganun ka generous and ganun ka collaborative. They will give their input. Sasabihin nila yung yung take nila on it, but it's always very collaborative. Pareho, DJ? Oh yeah, oo. Sabi ko nga, Na-train pagulungin yata mo kay Inang. Nakaka-train kay Inang na magbibigay ng input. parang pagulungin mo sa lupa, agulong sa lupa. Oh. Kasi talagang sila. Binigay nila, kumbaga sabi ko nga, di ba, parang toothpaste, said na said. Walang parang talagang ginano namin lahat ng pwedeng ibigay. Todong-todo, as in na todo talaga sila. Both for comedy and both for the romance and even for the drama. As in lahat, binigay nila. Sinanlanan nila, kaluluwa nila. Actually, more yun sa akin para kay mama talaga yun. Pero i-announce yun soon. Tapos si DJ din, siya talaga mismo yun. At marami sila. Go. At marami sila. Totoo. Okay naman i-share? Sa akin wala pa naman. Pinaplano ko lang. Yes, wala. Pinaplano na. Soon. Soon. So yun ang aabangan sa inyo in the comments. Yes. Soon. Kat, ikaw meron na yung kay mami na ibibigay mo. Oo, yun. Di ba pwedeng sabihin? Pwede na ba mga Tita Min? Siya? Wait, sabihin Para daw may ni Mama. scoop naman ang ating mga vloggers today. Nail salon siya, actually. Matagal na gusto ni Mama yun. Tas ngayon lang talaga nabigyan ng oras. Alam ko yung pangalan. Cat Nail. Mga Katniss, huli ka na at magpa-pedicure sa Grabe. Umpisa pa lang brand na. Uy, papatent na yan ha. Gab kasi very formal, very off-off, perfectionist na tao na gusto na lahat ng naplano niya for that day, magagawa niya. Ayaw niya minasasayang na oras. And basta lahat ng ginagawa niya,
ginagawa niya para sa family niya, especially para sa mom niya, which is si Tita Cherry Pie Picancho. Yeah, kasi parang yung mga dreams ng mom ko na hindi natuloy, promise niya na siya yung magtutuloy. Kaya kahit di ko alam minsan kung masaya pa ba siya sa ginagawa niya kasi ginagawa niya hindi para sa sarili niya, para sa mom niya. Ayun, ako naman po syempre si Dos. Si Dos, unang-una masarap siyang ganapan na karakter. Makaka-let go ka kay Dos eh. I mean, ako, nalilet go ko yung sarili ko kay Dos. Sobrang nag-i-enjoy ako sa karakter ni Dos. And ano kasi siya eh, sobrang masayahing tao. Masayahing tao, hindi iniisip yung problema. Parang ikaw. Ha? Parang ikaw. Oo, pero si Dos mas loud siyang Ay, tao. hindi. Oo, Yeah, ako, tahimik lang. masaya lang ako, pero tahimik lang. I know. Siya masaya talaga siya. Alam mong masaya siya yung gano'n. And positive siyang tao. And hindi siya yung kagaya naman ni Gab na mahilig magplano. Basta si Dos, every day counts. So, hindi pwedeng wala siyang gawin. Very adventurous siya. Meron siyang, ano tawag yun sa ano yun? Ayun, may travel company siya. Okay. Oo, Successful. nagko-customize siya ng mga tours, tapos ganyan. And, ayun. Okay. Siyempre, una sir, management ho ang nagdidesisyon for us. Kung sino man ang gusto i-partner sa amin. Pero ngayon, obviously, parang wala munang chance na makatrabaho muna kami ng iba dahil nakikita naman natin ang Kathniels na talagang andyan sila. Talagang kapit na kapit pa rin eh. Mahirap mo silang pasamain ang loob nilang bigla mo kaming paghihiwalay ni Catherine. sweet. Hindi mo pwedeng gawin yun dahil grabe sila tol. Alam mo pa yung nangyari sa market. Pwede mo bang biglang paghiwalayin kami? Hindi pwede yun. Magwawala baka sunugin nila to ABS-CBN. Hindi, pero yun nga. Pero sa amin, personally, kami ni Catherine, very professional naman kami, sir. Kung ano man po ang ibigay sa amin, bibigay po namin yung buong tiwala namin sa ABS-CBN kung ano man po yung plano nila para sa amin. Pero sa ngayon, dito muna tayo sa ano dahil okay, may parating din ang lalo na sangre. So, matagal-tagal pa kami magsasama ni Catherine. Pero eventually, kung ganun ho talaga. Ito po yung trabaho natin. Pero sa ngayon, ito muna. Masaya pa to eh. Of course, pwede naman like, may nagpanood ako ng Star Cinema, yung may Coaching Cuba. Tapos, say, oh, pinanood ko yun! Because of you! Oo, sila Saka, saka, You're My First Romance. Yung tatlo naman sila eh. Actually, bata pa lang ako, inaabangan ko yung mga ganun. Yung magkakasama lahat ng favorite ko. So willing Sa isang naman. movie. Oo. So maganda yan kung mangyari. Feeling ko, magugustuhan niya ng mga tao. And parang ako rin, may excite ako gawin yun. Ha? Tsaka mukhang yun, isang pangarap yun ng mga fans talaga. Tsaka maganda rin yun para magsama-sama na, di ba? Kera kayo ng kera eh. Di ba? Parang masaya lang, di ba? I mean, imagine mo lahat ng fans sa isang sinehan, tapos iba-iba. And masaya lahat, I mean, di ba? Ganda. Kasi ganun, ba? I love the spirit teachers. Ganda lang ang isip ko ngayon. Okay, mayatin. Excited kasi ako tsaka everyone. We're live streaming right now. I'm sure the Kathniels are happy today. Ayan. Si Mars muna o si Alan? Star photography daw muna. Stars Gallery. Ano ba talaga? Sir, wala ka namang masasabi may paborito ka dahil kada project, iba-iba at bago. Diba? Iba't ibang experience. At kung sabi mo sasabihin mo kung ano yung pinaka-challenging, hindi ko rin masasagot ko lang. Ito sobrang challenging nito. Pare rom-com to Sobrang nahirapan ako dito. Nagkaroon akong depression stage dahil sa pelikulang to. Pero sobrang ang hirap kahit ano. Rom-com to pero nararamdaman mo yun, di ba? Hindi ganun kadali lahat. I mean, lahat ng project iba-iba binibigay mo. And hindi madali. Ikaw ba kaya magpakilig tsaka magpatawa ngayon? Alan? Hirap kaya. Hindi, pero yun nga sir, mahirap. Kahit anong project, boss, walang madali.
Kaya, tsaka sa paborito wala eh. Dahil iba-iba yung binibigay nun sa'yo at iba-iba yung nabibigay nun sa pagkatao mo. Pero lahat yun may mahuhugot ka, may matutulong sa'yo. Ang hiyan nga, mahirap pumili ng isang movie na feeling ko naging... Okay, wait. Dito na. Na naging favorite ko kasi bawat ginagawa, parang mahirap nga pag nagawa mo yung, i-detach mo yung sarili mo from the character. And feeling ko from crazy, gangster, crazy, tapos eto, iba-iba, ang lalayo ng mga personalities ng characters na yon. Eh, masabi ko, hindi nga porket sinabi mo na rom-com, hindi, madali yan, mas rom-com lang naman eh. Ang hirap talaga pag rom-com, as in, Parang mas madaling umiyak, ano, pero magpatawa. ang hirap magpakilig. magpakilig, magpatawa na bago naman. So, yun yung naging challenge para sa amin. And happy kami lahat sa naging outcome. So, yun. Abangan na lang nila dito. Personal lang to speaking for myself. Ako kasi, naniwala ako na pag yung dalawang tao, di na siguro nag-work yung isang relationship, yun yung gagawin ko pag nangyari sa akin, annulment. Kasi ayoko naman na pilitin mo yung sarili mo na magstay sa isang relationship kasi kasal lang kayo na yung wala na yung love, wala na yung desire nyo para sa isa't isa. So, feeling ko yung challenge talaga doon, once you get married, kailangan siguraduhin mo na yun yung gusto mo makasama and dapat mag-effort talaga yung both parties to mahirap kasi i-sustain yung love. So, yun, hindi talaga, tutunan ko sa movie na to na pag kinasal ka, dapat sigurado ka. Kasi mahirap umalis, lalo na kung may kids ka and family. But then yeah, I'm very open with it naman. Basta ito na lang para, simple-simple. Okay. Pag kinasal kayo, ibig sabihin nagmamahalan pa kayo. Pero kung ayaw nyo na, hindi ayaw nyo na. Ganun lang naman yun. Huwag nang... Yun ang paguluhin pa. Huwag yun ang gawin pang mas magulo pa yung sitwasyon. Diba? So, pag gusto mo. Pag ayaw nyo na, pag-usapan nyo. And then, pag-iwalay na lang kayo. Biglang ganun. So, move on na tayo. Ma'am, isa na yung lalo na sa mga dream roles namin ni Catherine. Yun, yung action, plus magkasama pa kami. So, dream come true yun para sa amin at bilang isang artista. Magkasama kami, plus, alam mo yun, i-gets mo na yun, di ba? Pero ito, yung sa mga pelikula, marami pa kami gustong gawin na... Ako kasi nakakaramdam ako ng isang pelikulang gusto kong gawin dahil sa kanta sa isang kanta. Pag ako nakarinig ako ng kanta, marami ako naiisip. Kumbaga para akong hopeless romantic pagdating sa isang kanta. Parang nakakaisip ako ng mga senaryo, ganyan. Tapos pag-uusapan namin, direct mga pwede namin. Yung gusto ko magkaroon ng movie parang Collaborative na bata-bata. pala si DJ, ano. Hindi, ano lang, lang? kunwari lang. Ikaw mo na rin yun. Pagka ano lang. Bongga yung DJ. Gusto ko lang magkaroon ng movie na puno ng music lang. Gusto ko magkwento through music. Ganun. Pero mahal yun eh. Netflix ka, dream role, dream project sa movie or TV. Bad. Sorry. Marami pa. Ako naman kapag nanonood ako ng mga series or movies, para sa ko, gusto ko someday gumawa ako ng ganyan. So, ang dami pa rin namin, ang dami nang nagawa at ang dami pang pwedeng gawin. Ang laki-laki pa ng, dito sa mundo, ang dami pang kwento na pwede gawin. So, yun, pag din napanood ko yung isang movie, tapos minsan, kunwari may meeting with Tita Malu or ganyan, sabihin ko, something na ganyan, Tita Malu. So, lalagyan, add yung flavor na gusto ko. So, yun, pag nanonood, ako nang na-inspire ako through other movies, especially Hollywood movies. Feeling ko, nag-workout ako pag may oras talaga para I can eat whatever I want. Grabe kasi yung cravings ko. French fries, chips, ganyan. So, make sure ko na ayoko na rin kasi bumalik sa super payat before. So, nung nag-everyday shooting kami, hindi na ako naka-workout. So, binabalance lang siguro lahat. And dyan si DJ, dinidiscipline ako pag sobra na yung mga kanin ko na kinakain. Pero yun, nakakatulong yung pinapag-guilty na lang. So, pag kinain mo yan, lalabas yan mamaya, ganyan. So, anyway, nakakatulong yung, of course, going to the gym, kung may oras. Tapos, ngayon, grabe yung sa training din namin for the Luna, yung Takiti. Madali siya tingnan, pero pawis na pawis kami talaga after. And, yun, Muay Thai also pag may time. So, make sure ko lang nag-enjoy ako, iniikot-ikot ko yung mga pwedeng iba-ibang workout.
favorite namin yung Big and Small Lagoon siguro sa mga napuntahan. Ano yun? Yung isa yun sa mga pinaka-importante kailangan puntahan. Secret Lagoon kasi one way to enter and to exit. Tapos magkakayak lang kayo going there. Super clear yung water. So, napuntahan namin lahat ng mga importanteng puntahan kasi meron kaming enough days to do it. And willing kami bumalik to do it again kasi it's very beautiful. May controversial po. Go ahead, Mars. Love you, Mars. For Scotland din yan. Ito na, alam mo ba, Julian? Nandito na tayo sa 5 taon. Ito yung pinakamahirap sa lahat. Hindi, totoo yan, di ba? Sabi nga nila pag 5 taon na yung pinakamahirap daw, di ba? And totoo nga yun. Mahirap nga talaga siya. Pero, huwag kang mag-alala dahil malalagpasan namin yun. And, nagkakaproblema kami ni Catherine. And, hindi mo may iwasan na talagang nag-aaway talaga kami. Usually, sino yung unang nagsisorry? At Ako. ano yung reason? Ako, kasi wala siya reaction, di ba? Kasi totoo eh. Pero dapat naman talaga ako. Kahit mali ko, ako pa rin dapat. Ay! Kahit mali mo pala. Hindi. Seryoso ba yung kamay mag-aaway kayo? Oo naman, no? Oo, pero ganun talaga eh. Hindi mo pwedeng, may wala namang perfectong relasyon na hindi kayo nag-aaway, di ba? Siguro sa ibang dimension may ganun, pero dito walang ganun, di ba? And parang kailangan mong pagdaanan yun para mas makilala nyo pa ang isa't isa lalo, para mas malaman nyo pa kung gaano nyo kamahal ang isa't isa. And pagsubok yan eh, na kailangan mo lang laging lagpasan para lalo kayong mag-grow. Diba? Boom! Ang galing ha? Pinakamahabang sagot mo yan ever sa press con. DJ sa 5 years. Feeling hindi nawawala yung hindi kami nag-aaway, nagkakapikunan pag pareho na kaming puyang, pagod, gutom, talagang pero ang importante doon kung paano namin naayusin dalawa. So, kung paano pag-uusapan, kasi pareho kayo magkasamaan ng loob, ayaw kayo natutulog na hindi kami okay, ganyan. So, Turo ng mama mo. yun yung tinuro. Yun yung Galing. tinuro sa amin dalawa ni Mama. Ikaw na, Tita Min, ikaw na. Na kayong Galing. dalawa, huwag kayong maghiwalay o matutulog. Huwag niyo papalipasan ng isang araw na hindi kayo nagkakaayos. Kasi nga, saka daw pagtanda mo, madadala mo yung napapatagalin nyo na hindi talaga siya okay. So, hindi maiwasan mag-away. Importante, alam namin dalawa at gusto namin dalawa pa siya ayusin. Hanggang nandun yung desire to fix it kung may problema. Ibig sabihin, nandun pa talaga yung love. So, yun yung importante. Feeling ko kung sino yung offer ng project na Dorna, talagang sino bang makakahindi sa napaka classic na role ni Dorna. And ako nung bata ako, pinapanood ko siya. Pero ako naniniwala ko na lahat kasi perfect timing. Like etong Laluna, in-offer siya sa amin during Got to Believe pa. Pero during Got to Believe, tapos ginawa yung pangako. And ngayon siya nangyari after ilang years. So feeling ko, importante yung timing and dapat ready ka sa kahit anong role. Ngayon, feeling ko perfect na Luna kasi medyo ready na kami to do it. And kung in the future may ma-offer siguro ng mga ganong roles, kailangan masabi ko sa sarili ko na ready at bibigay ko yung buong sarili ko na yun. So, ayaw natin mag-close ang doors but kailangan siguraduhin ko na kaya ko kasi grabe yung pressure sa next na gagawa and dapat di natin ma-upset yung mga supporters ng Dorna. Hindi, sir, merong ganon. Talagang, yun nga, lagi ko sinasabi dito sa karakter ko. Parang, Ayun. sakto kasi, yung sa karakter ko sa pelikula, yun nga, si Dos nga, very adventurous, di ba? Talaging, ayaw nagsasayang ng araw eh. So, laging meron siya activity ginagawa na pwedeng first time niya yung ginawa or talagang very important. Ako kasi tao, sir, sobrang relax kong tao na pag wala akong trabaho, lagi lang akong nasa bahay.
lagi lang ako talagang nasa bahay na parang wala na rin akong nagagawa. And na-realize ko na parang, my gosh, na parang napag-iiwanan na ako ng life. Di ba? Parang, ito na ba yun? Trabaho, bahay, yun yung ginagawa ko. Oo, pagod ako, pero rason ba yun para mapag-iwanan ako, no? So, na-realize ko dahil sa karakter kong Dos na kailangan kong gumalaw. Gumawa akong bago kong mga experience, mag-explore ako. And I think mararamdaman mo lang ang buhay pag ginawa mo yun. Sa akin lang yun hindi sa lahat. Hindi sa lahat yun. Sa akin lang yun. Parang kailangan mong experience ang life. Hindi mo pwedeng sabihin life lang. You have to experience life. And itong mundo na to, sa atin to. So, medyo may kamahalan nga lang. Pero, kailangan mo experience. And masaya siya. Pero yung mga realizations ko as Gab, kasi si Gab, yun nga, very formal, masyadong stiff na tao. Tapos na-realize ko in real life, talagang you have to ask yourself, are you really living? Parang buhay ka pero nag-enjoy ka ba? Buhay ka pero masaya ka ba sa ginagawa Halos mo? pareho kayo ni DJ. Yeah, ganun. So, Realizations. realization. So, na-realize ko na dapat i-enjoy lang kung ano yung meron ngayon. Like, ako ngayon, nag-21 ako. I-enjoy ko yung pagiging 21. Enjoy ko lahat muna na nangyayari ngayon sa present. Hindi ko muna isipin. Hindi yung wala kang plano sa buhay, pero it's important to have fun and mabalance mo yung work talaga with your own pleasure. Nung una kami nagkakilala ni Catherine nung nag-audition ako para dun sa Growing Up na role eh. Sa 12th floor na, di ba? Tanda. Wala naman akong ayaw sa kanya sir dahil syempre unang-una ako yung baguhan doon nung time na yun. I mean, lahat sila artista na. Ako lang yung, di ba? Walang ayaw sir. Mas more on nagpapasalamat ako kung paano niya ako trinato na parang hindi baguhan. Parang trinato niya akong normal. And sobrang natutuwa lang. Kasi Catherine Bernardo na siya noon, di ba? Yes, oo, nagmara-klara na Oo, siya. phenomenal Mara Clara. Grabe, napapanood niyo ba yung Mara-Clara na? Parang ating-ating na siya, no? Ayun si Peringo, napanood ko ba? Ako napanood ko. Kasi kalain mo, after ilang taon kami yung magiging magkalapit. So, talagang ang galing lang din. Ang galing lang siya. And kesa yung magreklamo ako nung time, wala akong reklamo dyan. Mas more on, sobrang thankful lang ako na unang-una natanggap ako dun sa show. And lalo na yung mga cast, tinanggap nila ako ng buong-buo. Wala kang nafe-feel na parang nilalayo ka or hindi ka welcome. Wala sir. So, yun na po yun. Nagkahiyaan kami pareho. Siguro yun yung hindi agad namin na-break yung ice nung first meeting. Second, parang naging close kami nung medyo patapos na yung growing up. Okay. Kasi, feeling ko kasi yung problema sa akin, pag mahihain, napapagkamalan ako na suplada, ganyan. Kasi dati, meron akong thinking na pag hindi nag-hi sa akin, hindi na rin ako mag-hi, nahihiya ako, ganyan. Ganun ka pala. Yeah, may ganun Takot kang crazy. Takot-takot. Nauna yung hiya sa amin. Pero, ayun, ngayon naman, yun lang eh. Nagkahiyaan kami. Kaya nahirapan lang before. Pero, Wala kang hindi gusto kay DJ the first time na ano. siguro, akala ko lang dati suplado siya talaga. Parang yun naman yung impression ng Pareho lahat. kayo mahihain. Kasi, Pero, sa tingin ko, isa yun sa naging magandang chemistry sa amin kasi sobrang nagkikakahiyaan kaming dalawa. So pag nasa screen may mga eksenang kilig, talagang totoong nagkakahiyaan kami. Alam mo yun, hindi kami komportable. So, yun yung naging isang magic pa siguro. Na talagang, yung hiya na yun, nag-transition siya sa kilig na siguro. Kasi kahit kami mismo, kahit si Catherine mismo kasi kinikilig siya sa akin. Away tumamaya. Ewan ko sa'yo, DJ. naalala ko ngayon, hirap mag-isip yung mismong moment na Oo, nasabi 6 ko years yun. eh. Pero feeling ko, nandun siya sa, nung nakita ko na nagseryoso na siya. Na akala ko dati, love team lang, hanggang sa nag-make siya ng move, nagseryoso, pinakita yung intention niya. Dun ko na syempre, pag yung guy, yung iniintay mo, tapos dun mo masasabi, can't have fun. Kinikilig ako. Sa edad kong to. Yun po. Nasabi ko yon nung time na, isipin mo sir, araw-araw kami magkasama.
hanggang ngayon, sir, 6 na taon na yun, So parang mag-asawa na rin kami kung isipin mo. Parang lang, hindi kasi nga araw-araw kayo magkasama, diba, sir? Pero alam mo yung pakiramdam mo, kahit araw-araw na kayo magkasama, parang excited pa rin ako noon makita. So, doon ko nasabi, alam mo na yan, sir? Kasi ako pag nag-invest ako sa isang tao, kunwari may, whether sa kaibigan or sa important na tao sa buhay mo, binibigay ko talaga. Parang, Kilala kita sa ganyan ka. parang binibigay ko lahat Sobra. ganyan. So, ayaw ko na may pagsisihan ako na kasi hindi ko to binigay sa kanya ng ganyan. May pagkukulang ako kaya nawala. So, gusto ko na wala akong pagsisihan. So, bibigay ko lahat. So, feeling ko yung wala pa naman yung time na desperate. Kasi hindi sa akin ever pinaramdam ni DJ. Parang nilulunod niya ako sa love niya. And ng family ko, ng friends ko, lahat sila, naramdam ko yung love na yun. Kaya I'm very happy and blessed kasi hindi lahat ng tao naramdaman yun. And ngayon, yun yung pinaparamdam nila sa akin. Ako, parang wala pa naman ako naramdaman na talaga naging desperado ako para lang, alam mo yun, wala ba, sir, I think swerte din ako, wala pa ako naramdaman na gano'n. I think ano lang ako, more on, porsigido ako ng magmahal. Yun lang siguro, pero hindi pa ako desperado. Porsigido lang. Ayun. Yun isa yun sa mga memorable nung tumalon kami dun sa pare. Bakit? 40 feet yun, Tol. Imagine mo. Tsaka, Ay, no. sobrang takot ko sa heights kasi. Di ba sa aeroplano nga? Okay. Sobrang praning ko doon. Pag-US tour. Pero syempre, nung sinushoot, di ko na yung sinasabi, dali kasi baka limitado oras namin eh. Wala nang oras para magpanik pa ako at sabihin ko sa kanya, takot ako direct. So, nung araw lang na yun, nung dumating ako doon talagang pinatay ko na yung mga emosyon ko. Tapos, alam mo yung ang taas-taas, tapos kailangan mo maglakad sa kahoy. Hindi yung ang taas, tapos tatakbo ka, tatalonin mo. Hindi, maglalakad ka sa kahoy, tapos parang dangling ka lang dun sa gitna. Oo. Yun, pare, isa sa mga pinaka-memorable. Pero ang dami namin pinuntahan ni Derek. Alam mo yung nag-roro pa kami, tapos nakasakay lang kami sa kotse dun sa loob ng roro. Nasa roro ka, nasa kotse ka pa. Di ba? Ang galing na, dami naming adventures talaga. On-cam tsaka off-cam eh. Di ba? Ang dami namin pinuntahan sa Cebu and sobrang saya nung pelikulang tong gawin. Ang daming realizations, ang daming adventures, and grabe yung bond na nabuo lalo na. So, yun sir. Hindi, yung cliff diving din yung pinaka-memorable sa akin. Ako naman, hindi ako takot sa heights. Takot ako sa tubig. Tapos nag-diving din kami. Puro tubig lahat. Feeling ko may short na lalabas anytime pag may blue na nakikita. Pero yung sa cliff dive, kasi hindi ako marunong. Pero masaya. Parang ngayon gusto namin tuloy yung diving. Because of this movie, na-appreciate namin kung gaano kaganda yung sa mga corals natin at ang dami pwede dito sa Philippines. And yung sa cliff dive naman, yung next mission ko pagawa kay DJ, skydiving naman kami. Yun naman. So, ang daming natupad sa bucket list sa movie na to and hopefully, yan, matuloy namin yung iba.